Magandang umaga po sa lahat. Humanap na po tayo ng komportableng pwesto and let us all settle down as we start our prayer time. For our first prayer item, let us ask the Lord to set aside your worries, distractions, or anything that will hinder you in praising and worshiping Him today. Church, let us pray po. Second prayer item, pray that God will open your heart and mind today and ask Him to renew your spirit through His word. Let us pray. Third prayer item, let us pray for unity and love amongst us. Ask God to help us speak words that brings encouragement and reflect His love. And lastly, ask the Holy Spirit to fill this place. Pray that God would bring conviction, comfort, and transformation to each of us through the songs we will sing, the message we will hear, and every interaction we will have. Church, let us pray. Lord, we come to you, we come before you this morning with thankful hearts. Salamat, Panginoon, for bringing each of one of us here safely today despite of the heavy rain. We know, Father, that it is only by your protection and goodness that we are gathered in your house. Thank you, Lord, and we ask for you to take away all of our worries and every distraction that may hinder us from worshiping and serving you. Give us, Lord, the strength and wisdom that comes from you so we may also worship you fully and live a life that glorifies you. We also pray, Father, na naway mas pagtibayin mo po ang aming pagkakaisa na namin na iyong mga tagapaglingkod so we may encourage each other, Lord, and serve you together in love and unity. Forgive us, Lord, sa mga panahong nagkukulang kami at sa lahat ng mga bagay na nagawa naming hindi kalugod-lugod sa iyong ngalan. Thank you, Father, and may all the things that we do today bring you glory. In Jesus' name we pray. Amen.
Sa pangalan mo, lahat magagawa ko. Sa pangalan mo, ako ay tatakbo. Sa pangalan mo, sa pangalan mo. Pangalan
Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning at maulan na umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang ating mga nagdaang araw? Maulan din po ba? Inulan din po ba ang inyong buhay? Pero kahit maulanin ang ating buhay, sigurado tayo kasama natin ang Panginoon. And naniniwala po ba kayo na hindi aksidente na naririto kayo ngayong umaga? Amen. Kasi talagang si Lord ang nagdala sa inyo dito. Kaya inihiling ko ang lahat na magsitayo. Sama-sama nating purihin ang ating Diyos na buhay. And mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ating pinagdadaanan, sa kabutihan man o pagsubok, may isang bagay na hindi nagbabago. Ang katapatan ng Diyos, hindi siya nagkukulang, hindi siya lumilipas. At ang ating aawitin ngayong araw na ito, aalalahanin natin ang kabutihan niya mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Sama-sama natin ipahayag ang dakila ng kanyang katapatan. Sa diyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan, katulad ng pagsinag, ng ginto araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y maging
lupas, Panginoon. Ikaw ang katotohanan na nagbibigay sa amin ng lakas. Ikaw, O Diyos, ang palaging kasama. Nagbibigay ng kagalakan, ng kapayapaan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa iyong pasensya, presensya sa araw-araw ay kasama ka namin. Taas ang inyong kamay at ipalakpak para sa ating Panginoon. Umawit ng buong lakas, ng buong puso. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, ilakas pa natin, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano pa maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Jesus, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad. Isigaw natin, walang katulad ng Panginoon. Wala kang katulad, o wala Kang katulad. 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 Maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Bigyan natin naman ako sa palakpakan ng Panginoon. Yes, Panginoon, sa kabila ng mga unos at dilim ng aming dinaranas, pinipili naming manalig sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng mga alon ng buhay, hindi kami mangangamba dahil Ikaw, O Diyos, ang aming tagumpay. God
na wala na kaming hahanapin pa sa piling mo, Panginoon. Lord, we thank you. You gave everything for us, Lord. And we give everything back to you. Every breath, every moment, every gift belongs to you, Lord. You're not just worthy because of what you've done. You're worthy because of who you are. You are worthy of it all. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church, let us sing it. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. And you are worthy, Lord. Yes, you are Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy. Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let our worship rise like incense, Lord, not just with songs, but with lives laid down in love and obedience. Lord, indeed, you are worthy of our praises, Lord. You are worthy of our praises, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Let all the voice sing. Night and day, let incense arise. Louder. Night and day, let incense arise. Night and day, let incense arise. Incense arise. Let incense arise. Day and night,
With every voice, sing, I exalt thee. Because I exalt thee. exalt you, Lord. I exalt We thee. exalt you in this church, Lord. I exalt thee. 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 O Lord. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord. Father God, we thank you for your unending love and faithfulness. You are truly worthy of all our praises, honor, and glory. May this song not just be words we sing, but with declaration of our lives surrendered to you, Lord. Help us to walk daily in your truth and grace. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Tunay nga na karapat-dapat, papurihan, pasalamatan ang ating Panginoon. Ano man po ang sitwasyon na ating kinakaharap, ngayong week, meron man tayong mga victories or meron tayong mga challenges sa ating buhay, alam ko na kayo ay mag-a-agree sa akin na mabuti ang Panginoon. Amen ba? Amen. At patuloy siyang nagiging mabuti at tapat sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, napakasayang makita ang mga mukha ng bawat isa. Baka hindi niyo pa nakikita kung sino yung mga katabi niyo, ha? Ayan, tingin naman sa kaliwa at sa kanan at ipakita ang ating mga napakagandang ngiti. Ayan. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At ngayong umaga ay gusto rin nating i-welcome ang ating mga bisita sa ating simbahan. Uunahin ko na po si Kuya Glenn Manuel. Ayan, nandun siya sa likod. Ayan. Si Kuya Glenn ay walk-in lang. Nakita lang niya ang ating church at siya ay nag-decide na mag-church sa ating simbahan. Welcome po, Kuya Glenn. And syempre gusto rin nating i-welcome si Ate Annie. Ayan, in-invite siya ng kanyang friend na magpunta dito sa church. Welcome po, Ate Annie, sa ating simbahan. And meron pang tatlo, I think sila ay magkakaibigan. Yan, si Ate Delia, si Ate Magdalena, at si Ate Tarcelita. Ayun, nasa likod sila. At sila ay taga 19th. Yan, sa lugar ni Kuya Buddy. Ayan. Sa mga binanggit ko, alam nyo ba, sila ay mga adult. Kasi usually, ang bisita po natin ay mga youth. O diba, hindi nagpapatalo ang ating mga adult sa pag-i-invite din ng kanilang mga kakilala at kaibigan. At pero merong humahabol na apat pa. Si Joshua, andito rin si Joshua. First time niya, ayan. Sabi ko na, youth to eh. Si Ezekiel. Ayan. At si Luis Cristobal.
Asan si Luis? Nasa office kasi puno na tayo. Okay. At si Maurice. Asan si Maurice? Ayan. Welcome sa ating simbahan. Okay, yan. Isa pa nga pong palakpak. Yan. Sa ating Panginoon. At ngayong araw na ito ay may nagdiriwang, hindi lang isa, kundi 3 sila ng kanilang kaarawan. Unang-una na si Ate Zenaida de la Paz, birthday niya today. Si Charm Pilapil, ang anak ni Nina at ni Louie. At si Cheska, andito si Cheska. Si Cheska Rosialda. Ayan, happy birthday. And patuloy nating pinapasalamatan ang Panginoon sa kanyang pagkilos sa ating simbahan, and we are able to do these ministries last week. Yan. Uunahin ko na po. Siyempre, meron tayong campus ministry at pumupunta tayo sa mga eskwelahan katulad ng Juan Sumulong High School, CP Garcia High School, Camp General Emilio Aguinaldo High School at Quirino High School. Yan, nagpapatuloy po ang ating pagtuturo sa kanila at dinidiscuss po natin dyan ang Puso Notebook. Napakagandang material din po niyan. And of course, binigyan din po tayo ng opportunity ni God na mag-hold ng seminar. At ito po ang kailangan talaga ng kabataan sa mga pagkakataong ito. Yan po ang Mental Health Awareness Seminar na ginanap po sa Ramon Magsaysay, Cubao High School. Okay? Ayan po ay pinangunahan ng ating mga volunteers, youth volunteers ng ating simbahan. And syempre, last Friday, nagkaroon tayo ng Uplift Worship Night. Alam nyo, nakaka-bless tong last Friday dahil may 3 na nagbigay ng kanilang testimony. Ayan. At ako po ay personally, dahil umattend ako nung Friday, narinig ko po personally ang kanilang mga testimony. Yan, si Dylan, si Nico, at si JM. Yan, galing sila sa Irod at sila, binahagi nila yung kanilang buhay dati nung hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon at anong pagbabago ang meron sila ngayong nakilala na nila si Lord at si God na ang kanilang Lord and Savior. Yan, nakaka-bless po. Kaya may chance po kayo na umattend actually ng ating mga Uplift Worship Night. Yan, mamaya babanggitin ko po yung ating next na Uplift Worship Night. At syempre, nagpapatuloy din po ang ating Discovery Bible Study. Yan po ay sa San Juan. Ayan, yan ang ating mga mga masasayang mukha. Yan. And syempre, kahapon din po ay nagkaroon tayo ng Malasakit Ministry. So, iba na po yung ating malasakit ngayon dahil kanya-kanyang center na po yan. Kahapon po ay 3 center ang nag-meet. Yan ay sa P. Tuason, sa Project 23, at sa San Juan Center natin. At alam niyo po kung ilan po ang ating miniministeran sa 3 center na yan? 82 individuals po. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon yan. And syempre, patuloy tayong nananalangin dahil alam ko po may mga slots pa na pwede silang mag-invite pa. So, ipag-pray natin na mapuno natin yung slot na yon para mas marami din po tayong mga tao na mabahaginan ng salita ng Panginoon. Yan. And kahapon din po, napaka-busy talaga ng ating church dahil kahapon ay marami din pong tao dito sa ating simbahan. Bakit po? Dahil dito po ginanap ang Alliance Women and Alliance Men Fellowship. Yan. Hindi ko po alam kung ilan sila lahat, pero parang nasa 200, no? Tama ba ako? Walang 200. Walang 200. Pero napakarami po. At tayo ay nagpapasalamat dahil meron tayong, binigyan tayo ng opportunity ni God na mag-host ng mga event at fellowship na ito. Ayan. Para po sa ating upcoming events, eto na po ang sinasabi ko. Yan. Sa mga hindi naka-attend last Friday, pwede pa po kayong umattend sa September 26 para sa month na ito ng ating Uplift Worship Night. Yan po ay magsisimula ng 7 p.m. Friday po yan. So pagkatapos po ng work ninyo or ng school, pwede po kayong dumiretso dito sa church. At sabay-sabay po nating itaas ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang salita at syempre, pag-aawitan. And yan naman, ito sa mga kabataan na katulad ko, hindi, joke lang. Tayo ay magkakaroon ng ating Youth
fellowship. Parang hindi excited ang mga youth. Ang mga excited ay mga nanay. Okay, yan. Youth, huwag niyong kakalimutan pagkatapos ng ating morning worship service ay ang ating youth fellowship. Talagang atin, no? Kasali ako. Okay, so yan po ang ating mga announcement. And syempre, ngayong umaga, ay i-worship din natin ang Panginoon sa pagbibigay ng ating tithes and offering. So as we prepare to give our tithes and offerings, let us be reminded that giving is an act of worship. It is our way of honoring the Lord and acknowledging that everything that we have comes from Him. Sabi nga po sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. So Impact Church family, come, let's give our tithes and offering. Magandang umaga sa ating lahat. Yan ang energy. Gusto natin yan ngayong umagang to, di ba? Mataas yung ating energy because tayo ay nagpunta sa simbahan para makarinig ng salita ng Panginoon, ilagay sa ating puso at isa pamuhay. Amen? Praise the Lord. And we should be excited with that because every time we hear the word of the Lord, there is blessing. Amen? There is blessing when you know the truth. There is blessing when you know what is right because it will take you away from what is wrong and what is dangerous. Amen? Praise the Lord. Kaya sa ating panimula, tayo ay yumuko, manalangin, humingi ng gabay galing sa ating Panginoon. Lord, we thank you for this day. Our temple, our church is full again with your children. Panginoon, longing to hear your word and to change our lives for the better. Lord, gabayan mo kami, gamitin mo kaming lahat, and may your Holy Spirit just work in and through us today. Everyone who has ear, let them hear your word and put it into their hearts. Bless us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Ngayong umaga, tayo ay magsisimula na naman ng ating pananambahan ng may galak siyempre sa ating puso. Dahil kanina yung report, ang daming nangyayari in Impact Church. Ibig sabihin, talagang binibless tayo ng Panginoon. Kaya ang dami rin nating mga nakakasama ngayon na bago, from our malasakit and even our visitors. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Praise the Lord for that. We are a growing church and we will continue to grow through the help of the Lord. Ngayong araw na to, we will talk about King David, but before we talk about him, let me share to you some things na aking na-research. And it says, ang ating mundo, the world is losing its morality. Alam mo yung moralidad, yung tama at yung mali? Morality faster than any other generation. Is it good or not? It's bad. It's not good. We are losing our morality. Yung
yung pagsunod natin sa tama, no? Hindi dun sa mali. And may research ang Barna Group last 2018. Imagine 7 years ago na ito, pero yun lang yung nakuha ko. Sorry, 7 years ago, 2018, of how the beliefs about morality by generation, ha? Okay. So, kailangan ko palang balikan yung by generation. Sino ditong pinanganak from 1901 to 1927? Taas ang kamay, umami na kayo. Wala, 1927. Sobrang tagal na yan. Okay, baka yung mga magulang pa natin. Sinong pinanganak ng hindi ko mabasa. 19, dito ako. 1928 to 1945, umami na. Ayun, may isa tayo sa likod. Praise the Lord for your honesty, ma'am. 1945 and below, wala. Isa lang si mami. Okay, hindi ko natatanungin kung ilang taon siya. 1946 to 1964. Isa, dalawa lang ang matapang, tatlo ang matapang. Okay? Ang tawag po sa inyo, from kanina, si Mami, 1945, silent generation, kaya nakita nyo, tahimik lang siya sa likod. Yung mga boomers naman, yung kanina tatlo, kayo po ay tinatawag na boomers generation. At yung pinanganak naman ng 1965 to 1980, taas ang kamay. Marami yan, umami na kayo. Yung mga hindi nagtaas, kailan kayo pinanganak? Ha? Pinanganak ba kayo? Okay. 1965 to 1980, Gen X. Alright? Identify yourselves as Gen X. Now, lahat ng pinanganak ng 1981, kasama ako dito, yes. Hanggang 1996, taas ang kamay. Woo! Yan yung mga millennials. Alright? Jobit, millennial ka. 1997 to 2010, taas ang kamay. Alright, you are the Gen Z. Gen Z generation. At yung mga pinanganak ng 2011, sakto yung anak ko niyan, 2011, hanggang 2025, mga babies pa yan, di pa makataas ng kamay yan. Okay? Taas ang kamay. Gen Alpha, 2011 to 2025. Alright, you are the Gen Alpha. Now, na-identify yung generation na yan per generation because iba ang kultura, iba ang upbringing, iba yung mindset, culture, and the problem is, even the morality now, yung ideas at yung paniniwala ay nag-iiba. So, dito natin kukunin yung ating basis dito sa pangalawa. Ang sabi nila, that para sa mga, pag tinanong yung question na, yung morality ba ng right and wrong, nagbabago ba siya? Yung moralidad, yung tama at mali, nagbabago ba siya? Depende dun sa society or sa generation. Kaya nung tinanong sila, nagbabago ba yan? Yung Gen Z, sila yung pinakamataas ang sabi nila, yung moralidad daw ay nagbabago. Nakakalungkot yan. Kasi kung ganyan yung mindset mo na nagbabago yung tama at mali, may problema tayo. So, tahimik na ngayon yung mga Gen Z. Pero yung boomers, mag-ingay. Asan na yung boomers? Tatlo lang sila eh. Okay? Sabi nila, hindi dapat nagbabago. No? Yung, kung ano yung morally right, morally wrong, should never change. It should be the same. Now, ang sabi dito, yung morally right and wrong depends. Depende daw yan dun kung ano ang paniniwala ng isang individual. Okay? Ang sabi ng mga millennials, 23%. Nako, hindi maganda yan, mga millennial, ha? Kanina ang iingay nyo. At according to the study, may ganyan daw tayong paniniwala na nakadepende sa akin kung ano yung tama o ano yung mali, kung anong sana ko masaya, ano yung sa tingin kong maganda. Okay? Alright. Next is yung paniniwala naman about moral issues. Ang sabi nung tinanong, nagkaroon ng survey, tinanong, yung pagsisinungaling ba ay mali? Nako, sabi ng mga elders, yung mga nasa mataas na generation, oo, hindi dapat tayo nagsisinungaling. 61% na nagsabi sa kanila, hindi dapat.
Pero yung Gen Z, depende daw kung anong klaseng ano yan. Pagsisinungaling. Patay tayo dyan. Tinanong din sila, sabi ko, abortion ba ay mali? Ang sabi ng elders or elder, mga nakatatanda, maling-mali yan. 40% ang nagsabi ng mali. Pero ang sabi ng Gen Z, depende yan. Depende. Okay? Next, marriage should be a lifelong commitment between a man and a woman. Kailangan panghabang buhay yung commitment ng pag-aasawa. Ang sabi ng mga nakatatanda, yes, 66% said yes. Pero ang sabi ng mga millennial, 37% lang ang nagsabi na, depende yan kung ayaw ko na yung asawa ko. Ay, patay tayo dyan. And because yung survey na to, hindi lang naman sa Pilipinas, actually surveys from the US, at dahil ang divorce ay okay sa kanila, most probably, yan yung naging resulta noon. Millennials would say, I'll divorce my wife kung di siya marunong maghugas ng plato. Okay? Next, sex before marriage is wrong. 26% Gen X, sabi sa survey to sabi nila, mali daw yun. Sino yung mga Gen X dito? Mabuhay kayo. Kasi most of them said, mali talaga. Ang problema, yung mga millennials, ouch, parang kasama ako doon na millennial. Sabi nila, hindi mali yung sex before marriage. Dahil may contraceptive naman. Hindi naman malalaman ni mama at saka ni papa. Ha? Nakakalungkot. At lastly, homosexual behavior is morally wrong. 20% sabi ng Gen Z, hindi yan mali. Kung sino ka, anong nararamdaman mo, sino gusto mong mahalin, ano yung itsura mo, ano yung gender na gusto mong piliin sa 99 genders, ikaw ang bahala. Last survey natin is about yung faith. Ang sabi dito, it is not okay to challenge another person's belief. Hindi okay na sabihin ko sa kanya kung ano yung tama o yung paniniwala ko, kailangan kong galangin yon. The engaged Christian says 30%. O yung engaged Christian, meaning hindi talaga sila church goer, pero Christian label lang ang meron sila. Sabi nila ay 30% mataas na wag mong i-challenge yung belief ng iba. Bahala na sila kung anong gusto nilang paniniwalaan. At yung strong doon is yung unchurched Christian. At yung pangalawa naman, if your beliefs offended someone or hurt their feelings, it is probably wrong. Kapag yung paniniwala mo ay nakakasakit sa iba, dahil gusto nilang mabuhay the way they want to live, at na-offend ako ng faith mo, mali yung paniniwala mo. The engaged Christian is 65% on that. Okay? Yan yung survey. Now, one of the more famous in the last few days person who stood up against morality, against what is right, stood up in his faith and said, we need to go back to what the Bible says about morality, going around campuses and saying, bakit? Ano bang definition mo ng babae? What is your definition of a woman? And sadly, maraming mga kabataan in the US and now even spreading around the world cannot define what a woman is because they have destroyed the true meaning of the simple lang, anong chromosomes mo? No? How did God created you to be? Because for them, it's all about what you choose,
kung anong pipiliin mo, hindi kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon. And that is now the source of a lot of problems in the morality of the young persons in our generation. And hear me out, mga kabataan, you need to be aware of this because the world is saying to us, kung anong gusto mo, sundin mo. Kung gusto mo maging babae ka, kahit na lalaki ka. Kung gusto mong babae ka, maging lalaki ka, gawin mo kasi dun ka masaya. At kung ino-offend ka nila about it, wag mo silang pakinggan dahil you are the master of your life. And it's very sad that a lot of young persons in the United States hated Charlie Kirk for that because he stood to what is right and what is moral. And the one who killed Charlie Kirk was also a young person, 22 years old. And this is an issue that we need to address inside our home, within our church, and in our community. If you are a parent, kung kayo po ay magulang, be aware of what your children are being fed of in terms of morality. What is right and what is wrong, what is true and what is not. Because social media has a lot of influence to our kids who are 8 hours in their cell phone every single day. We're too busy. Kami, ina-admit din namin ni Becca yon, paminsan. We are too busy with what we need to do, working, in the house, in ministry, and our kids are left with their phones. And everything they hear and see can influence them to something that is wrong, maling paniniwala. Kaya tayo po bilang church, we need to be vigilant of the things that are wrong, no? Na naririnig at nakikita ng ating mga anak, no? Sa panahon natin ngayon. Amen? And we need to base on not what we hear and what other people that are famous are saying, pero kung ano ang sinasabi ng Bible sa atin. Amen? Because the Bible is the source of all truth. Lahat ng totoo, lahat ng tama, lahat ng beneficial is coming from the Word of God, the Bible. So today, we will talk about the Bible and a man whom God used, but then he still fell into a wrong moral decision. At titingnan natin paano ba tayo makakaiwas dito at paano tayo makakatayo after a mistake sa buhay natin. Because all of us, I believe, ay pwedeng bumagsak. Lahat tayo pwedeng magkamali, magkasala, laban sa Panginoon. But it doesn't mean na hindi na tayo mahal ng Panginoon. It doesn't mean na mawawala na rin yung ating kaligtasan. It doesn't mean that we are not worthy of God's forgiveness. It doesn't mean na hindi na tayo dapat mag-church, and it doesn't mean na hindi na tayo accepted ng Panginoon at ng society because of what we did. And the enemy, ang kanyang goal para sa mga Kristiyano na napumasok na sa church, nakilala na nila si Jesus, na pag nagkamali sila, the enemy keeps on putting into our ears na hindi ka na worthy. You are not worthy anymore of the love of your God. Get out and curse your God. And that's the problem. Kaya po mga kapatid, the message for today, I can end here. Wow. Is that the enemy's temptation is to make us feel
that we don't deserve God's love. Especially when we make mistakes against Him. Bata ka man, anuman yung generation mo, magkamali ka, pero kilala mo ang Panginoon, ang pagpapatawad niya ay nasa iyo. Amen? Tanong nga yan kahapon sa aming malasakit. Ang sabi ng isang nasa small group, paano mo malalaman na pinatawad ka na ni God? Hindi mo naman siya maririnig na, anak, pinapatawad na kita. Sabi ko sa kanya, that is why the Lord died. Because He wanted sin out of your life. At alam din niya na hindi ka magiging perfect, kaya nga namatay siya. Kahit namatay siya, hindi lang para sa kasalanan na ginawa mo na, pero sa mga kasalanan na magagawa mo pa. Kaya you don't need to fall into the trap that if you will sin again, ay hindi ka na mahal ng Panginoon. Mahal ka niya. Whatever it is that you will go through, but He wants you to become a better Christian, a better disciple, a better parent, a better student, a better child to your parents. Yun yung goal ng Panginoon, baguhin yung ating buhay at mapabuti yung ating mga desisyon sa buhay natin. And so, we will go to the life of King David. And we will look at his life, but all the more look at God and how He dealt with the life of King David. Ready na ba kayo? Parang mahina ah. Ready na ba kayo? Yes! Okay, 30 minutes na lang ako. Ang haba ng intro ni Pastor Jero. Okay, King David. Eto siya, nakita nyo ang problema sa story natin kay King David nung naging hari na siya. There was a time for everything. There was a time for him. He should be in the war. Kailangan nasa battle. Time na ng mga, even the kings will go to the battle kasi sila yung leader. And then he chose not to go. Kaya tayo pag may responsibilidad tayo, huwag niyong urungan. No? Kasi si King David, nung hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin at alam niyang dapat niyang gawin, something happened. No? Something happened. He saw a beautiful lady on the roof taking a bath. At pagkakita niya, of course, temptation sank in. Wow, beautiful lady. Okay. Anong pangalan niyan? Pinatawag niya na. Pangalan niya, ako, napakaganda, sexy, kulot. Ay. Ano? Yung mga mahilig sa kulot eh. Di ba? King David yun. Oh, talaga. So, what happened is that pinatawag niya and then pagkatapos nun, nakuha niya as king, di ba? He was all-powerful, okay? Gusto ko tong babaeng to, I will take her to my castle and do everything. So, nagawa niya nga yung gusto niya kay Bathsheba, pero nalaman niya, of course, palagay ko, bago pa yun, alam niya na may asawa to eh. Pero still, no? Kasi yung mga hari nun, King Solomon nga, di ba? 300 yung asawa, 700 yung concubine. Pwede, hari sila eh. Pero may morality pa rin na sinasabi ang Diyos, hindi ba? Kaya nung nalaman niya na mayroong asawa to, ang pangalan, Uriah. Anong ginawa niya? Sabi niya, una, tinawag niya. Sabi niya, patawag mo nga si Uriah. Tapos, pauwiin mo. Kahit may gera doon. Pauwiin mo kasi may nangyari sa amin ni Bathsheba para hindi ako masisi. Hayaan mo na umuwi para may mangyari sa kanila bilang mag-asawa para hindi ako yung pagbintangan. Kaya lang, si Uriah, hindi umuwi. No? Pinatawag na nga siya, wala na siya sa gera, natulog siya doon sa may pinto ng kastilyo. Kasi ang sabi niya, ba't naman ako uwi, kakain ng masarap, at makikisiping sa asawa ko, kung yung mga kasama ko, nagkipag-gera. Ba't ko gagawin yun? So, hindi niya ginawa. So, sabi ni David, gagawa naman ako ng paraan. Tigas ng ulo nito, Uriah na to. So, sabi niya, sige, pakainin mo na masasarap na pagkain yan.
Bigyan ko ng alak para malasing. Para pag uwi sa kanila, talaga may mangyayari na. Kasi lasing eh. Kasi pag may alak, may balak, no? So ito na nga. Binigyan ng wine, everything. Kaso lang, natulog si Uriah sa quarters ng mga sundalo. No? Hindi na naman natupad yung plano ni David. Nako, ang hina talaga ito ni David eh. Hindi na nangyari. So sabi niya, wala na to. Wala na talagang chance. Ito na yung gawin mo. Last chance ko na talaga to para mapagtakpan ko yung kasalanan ko. Papuntahin mo yan sa gera. Sabi niya sa isang general niya. Tapos, papuntahin mo dun sa pinakamatindi yung labanan. Palapit mo dun sa sa mga kalaban, dun sa aabutin siya nung mga arrows. Kaya yun, tinamaan, patay si Uriah. Para lang magpatakpan ni David yung kanyang kasalanan. At ganoon nga yung nangyari. At after some time, nabuntis si Bathsheba at nagkaroon sila ng anak. Pero bago pa yon, yung kanyang kaibigan na si Jonathan, yan, anak ni King Saul, ay kinonfronta siya. Sabi sa kanya, may kwento pa, through a story na may isang lalaki na ganito, kinuhanan niya ng kabuhayan yung isa at tama ba yun na dapat gawin niya yun at pinatay pa niya yung may-ari. Ang sabi ni King David, hindi, dapat nga, pugutan ng ulo yung lalaking yan. Gumagawa ng hindi tama, hindi maganda yan. Sabi ni Jonathan, alam mo bang ikaw yun? Aray ko po. Sa pool, si King David. No? And then, ni-rebuke siya. Best friend sila nito, ni Jonathan. Ay, sorry, Nathan. Oo. Nilagyan ko lang ng Joe. Nathan, thank you for the correction, Pastor Raymond. Nung nabuntis si Bathsheba at nanganak, nagkaroon ng sakit yung baby at hiniling ni David kay God na isalba yung kanyang baby. But he knew that he made a big mistake nung kinausap siya ni Nathan. So the consequence was, yung anak niya ay namatay. See? Hindi tayo ligtas sa mga consequence ng mga kasalanan natin. Christian naman tayo, humingi tayo ng tawad. Ganun, nasa isip natin, Christian naman ako, humingi naman ako ng tawad, okay na yan. Peace na kami ni Lord. Lord, peace. And we don't know and understand that every decision and every sin we make affects us, affects other people, and we are not. Hindi tayo ligtas sa mga consequences ng mga kasalanan natin. May consequence ang kasalanan. Amen? Naniniwala ba kayo doon? O, wag natin gawin. Consequence pala eh. Okay, iwasan natin. So, principle na number 1. Ito yung pag-uusapan natin. Okay. Ang kasalanan ay nagbubunga ng mas madaming kasalanan pa. Baka hindi po nare-realize natin, nakakala natin sa umpisa, okay lang yan, maliit lang naman yan na kasalanan, hindi naman yan mapapansin. White lie. Sino yung nagsa-cellphone? Ang lakas ng pandinig, White lie. At ang sabi natin kanina, di ba, yung morality dun sa generations? Because there are generations who think that lying is okay, papasok ang kasalanan sa buhay ng isang tao when he is not able to stand for what is right and what is true that is based on the Bible. At para sa kanya, white lie lang naman yan. Okay? Umpisahan natin ulit. Balikan natin yung buhay ni King David. Unang-una, neglect of duty. Dapat nasa gera siya. Aba, nagpakasaya doon sa kastilyo niya. Palakad-lakad. Pabonjing-bonjing. Pabanjing-banjing. Walang ginagawa. Nagpapakasarap sa pahinga niya. Tapos na yung panahon ng pahinga eh. Panahon na para sa gera.
neglect of duty. He did not join in the battle. And there it started. Alam niyo, simpleng bagay, no? Na inutusan ka ng magulang mo, hindi mo ginawa. Ninineglect mo yung duty mo. Ninineglect mo yung responsibility mo. Pagkatapos nun, ano na? Hindi mo ginawa. Cellphone ka na lang. Tapos sa cellphone mo, kung anong pa napanood mo. Ayan na. O kaya lumabas ka ng bahay, tapos tinawag ka ng barkada, umalis kayo, ha? Nag-outing pa kayo, pumunta kayo ng Tagaytay. Bumalik ka 3 araw pagkatapos. Ayaman mo. Ha? Sin gives birth to another sin kasi yung unang kasalanan, yung unang mali na ginawa mo, kailangan mong pagtakpan. Di ba? Kailan mo ako babayaran sa utang mo? Sweldo ko, malapit na yun. Tapos, dumating na naman yung sweldo. Kailan mo ko babayaran sa... Ay, kasi, nagkasakit yung ano ko yung aso ko nagkasakit ha. Kailangan kong ipa-opera Oo, pasensya ka na. Tapos, kailan mo ko babaya sa utang ko? Yung pusa naman namin nagkasakit. Aray ko po. Parami ng parami yung palusot. Napapansin nyo ba yon? Ako napansin ko yun sa akin dati nung mahilig pa akong magsinungaling. Kasi, kunyari, tinanong ka ng nanay mo, galing ka sa labas. Saan ka galing? Diyan lang po, nay, diyan lang. Ha? Ba't ang laki ng bag mo? Ay, hindi. Kasi, may pinatingin lang ako ng mga damit sa tropa ko. Okay. Bakit gamit na lahat yan? Kasi, nag-iisip ka ng di ba? Simpleng maliit na bagay, kailangan mong pagtakpan kasi hindi mo sinabi kung ano yung totoo sa simula pa lang. And even King David, he neglected his duty, nakakita tuloy siya ng isang magandang babae, and yung last ng kanyang eyes, saw a beautiful woman, sinubukan niya, tinanong niya, sinabi sa kanya may asawa, siguro sabi niya, okay, bahala na, hari naman ako. Nagustuhan niya, he consumed it with the lust of the flesh, sinubukan niyang pagtakpan, ginawa niya yung 3 bagay kay Uriah hanggang sa mapapatay niya ito, ang kanyang kasamaan ay lumalim ng lumalim. That is what the enemy wants from us. Yun yung gusto ng kaaway sa atin. That we, pagtakpan natin yung mga kasalanan natin para madagdagan. At lumubog tayo ng lumubog hanggang sa gagawa na tayo ng hindi talaga maganda. And so the enemy wants to think, in the end, kapag may nagawa na tayo na hindi maganda, that we are not worthy of God's presence, we are not worthy of God's love anymore. And I saw, heard, and experienced a lot of my young people, friends before, in many of the churches that I have been. Kasi ako po ay lumaki na anak ng church planter. Marami pong simbahan, maraming kabataan yung nakasama ko. Pero wala na sila sa pananampalataya ngayon. Because they believed in the lie that when they sin against God, God does not love them anymore. At wala na silang hope na magbago. At wala na silang karapatan sa kaharian ng Panginoon. Because that lie is obviously the tactic of the enemy for Christians to go out of their faith. That is why our lesson number 1 is, umiwas ka na agad sa temptation hanggat maaari.
the very first temptation or sin that the enemy wants you to do, iwasan mo na kaagad. Paano mo ba iiwasan to? Palakasin mo ang iyong spirito sa Panginoon. Your spirit in the Lord. How do you do that? You go to the Word of God. Because when you dwell in the Word of God, when you dwell in prayer, in your mind, the Spirit of God is working and He tells you, ay, hindi mo dapat gawin yan. Vivid, malinaw, malakas yung prompting sa iyo ng Holy Spirit because you are closely walking with the Spirit of God and with God Himself. Pero kung malayo ka sa Biblia, malayo ka sa panalangin, hindi mo marinig. Ang naririnig mo, sino? Ha? Sinong naririnig mo? Kawawang Satanas. Naririnig mo, actually, sarili mo eh. Bakit? Ano bang gusto ng mga tao with our fleshly desires? Ha? Anong gusto natin? Yung pansarili nating kapakanan. Hindi ba? Yung makaka-please sa atin, makaka-please sa ating mga mata, makaka-please sa ating mga katawan. Diba? Kaya nga gusto natin palagi nasa sangyup tayo. Kasi maraming pagkain. Unlimited. We want to please ourselves with a lot of food. Diba? Pare, sangyup tayo. Hey, wala akong pera eh. Utang ka muna sa akin. Ha? Ha? Deserve mo yan. Di ba nagtatrabaho ka? Ha? Hindi, kakapasok ko palang kahapon. Hindi, deserve mo yan. We want to please ourselves. We want, though parang, oh nga no, deserve ko nga. But the truth is, wala ka pang sweldo eh. Ha? Wala ka pang sweldo, bawas na. Dahil sa kasanggip mo. Pasintabi po, hindi ko sinasabing mali yung sangyup, ha? I hope you understand. But we want to please ourselves and that is the number one temptation because ang sabi nga sa salita ng Panginoon, do not walk in the flesh. Because our flesh will tell you, kung pumasok, tinatamad ka, di ba? Pagod ka, di ba? Huwag ka pumasok. Ha? Mag-rejoice ka pag umuulan, malakas yung ulan, baha. Walang pasok niyan, panigurado. Ha? The flesh wants to tell you, bilhin mo yan. No? Utangin mo na lang. Basta masaya ka. Ha? YOLO. You only live once. Ha? Come on. Ang narinig ko sa isang preacher that he said, hindi ko alam kung si Charlie Kirk dito, na ang sabi niya, because I was watching Charlie Kirk's videos for the last, sabi niya, we even have this mindset and sin in our hearts na, gagaling nyo kapag yung mindset natin, deserve ko ng vacation, yearly, every 6 months, dapat nasa abroad ako, dapat nasa Pansol ako, Hot Spring. Dapat nasa ganito, ganyan ako. That is the wrong mindset. Because your mind is always occupied with ano yung magiging kasiyahan mo. And you are walking in the flesh. Nilagay mo na ba sa calendar mo, Lord, ano magagawa ko para sa'yo? Do I need to go on a mission trip para mas marami makakilala sa'yo? Makapagsalita sa group of people and young people so that I can share the Word of God and tell them what is wrong and right, ano yung dapat morally right, morally wrong. Pero hindi. After working for a long time sa ating mga ang unang-unang nasa isip natin, kailangan ko ng bakasyon. I'm not against it, mga kapatid. But I'm just telling, the Lord also wants us to not only think of
our comfort, our relaxation, but also to please Him by following Him and doing something for Him. Okay? So, balik tayo. Baka saan ako mapunta? Umiwas tayo agad, no, sa unang temptasyon pa lang. Okay? Kasi, ito nga yung tanong ko eh. Kailan ba nagkasala ang tao? Unang tao sa hardin. Kailan ba sila nagkasala? Nung kinagat na ni Eva? O nung kinagat ni Adan? Sino mas may malakas na kagat? Sino mas maraming kinain na prutas? Ganun ba? Kailan ba sila nagkasala? Nung hinawakan, nung pinitas, nung kinagat, o nung pinakagat? Kailan? Parehas? Ha? May kanya-kanya tayong sagot. Sige. Hindi ko naman kayo mapapasagot lahat. Ha? Mamaya i-submit nyo sa 1/4 paper. Because I believe that the sin started from a desire when the serpent said, "You will be like God. You will not die, and you will be like God." And when you entertain that thought, you already sinned against an almighty God, a loving God who wants everything good for you, but you doubted the goodness of God, and in your mind, oo nga, pwede akong mas maging matalino, mas maging mataas, at mas maging magaling kaysa sa Diyos. And ang nangyari doon ay lumabas na lang, nag-transpire na lang yung kasalanan nung kinuha at kinain na nila ito. But they already sinned in their heart when they believed the lie of the enemy. Kaya tayo ganun din. Hindi ibig sabihin, hindi mo ginawa, pero pinagplanuhan mo at sinasabi ng isip mo, no? Kasalanan yan na namumuo sa puso mo. Diba? Ang sabi nga sa New Testament, diba? Tingnan mo lang ng may kalaswaan ang isang babae o lalaki. Tingnan mo ng may kalaswaan, nagkakasala ka na. Kasi sa puso mo, meron ng hindi tama na nangyayari. Tuloy tayo bago mag-alas 12. Principle number 2. Ang dami ko na palang hindi pa nasabi. Principle number 2. Bibigyan ka ng prophet ni Lord sa buhay mo. Amen? Amen. Actually, lately, I had to be a prophet because I need to deal with something that is wrong. Ayoko sana maging prophet talaga, but I needed to. Kapag dinidil mo na yung hindi tama. And I hope that you will acknowledge people in your life. And that will only happen if you have a more mature Christian na nagtitake care po sa inyo. So dito po sa Impact Church, ang goal namin is that every member, meron pong more mature Christian na nagtitake care sa inyo spiritually. Amen? So kung wala pa po yan, lumapit po kayo kay Pastor Raymond. Sa aming mga pastor, dahil gusto po namin, lahat po tayo, merong nag-guide sa atin. Ngayon, meron na po tayong 4 na center ha, San Juan Bible Study. Kung malapit po kayo sa San Juan, punta po kayo doon every Thursday. Kung Kristiyano na po kayo at member po kayo ng church.
O nag-grow na po kayo. Pero kung kayo po ay nagsa-start pa lang at part na po kayo ng Malasakit, sa Malasakit po kayo pupunta. Meron tayong Bible study sa Pitwazon, Project 2-3, at sa E. Rodriguez para kayo ay mag-grow. Now, if you have a more mature Christian, he will tell you, kapatid, parang mali yata yung ginagawa mo. Okay? Bakit? Bakit niya ginagawa yon? Kasi gusto kanyang tulungan na mapalayo sa buhay na hindi na ayon sa Diyos. Sila yung magsasabi sa inyo na ito yung dapat mong gawin para ikaw ay lumago sa Panginoon. Pakinggan po natin yon. Kung meron po kayong mga small group leader, discipler, at nagsasabi sila sa inyo ng advice, take it. Blessed po kayo kasi may mga small group leaders tayo sa church. Pero kung binigyan po kayo ng small group leader, tapos binigyan kayo ng advice, at hindi nyo rin po tatanggapin, nakakalungkot. Kasi parang sinasabi nyo, I don't need you in my life. Ha? Kaya ko yung sarili ko. No? Pero katulad ni David, na akala niya, kaya niya yung sarili niya, when temptation comes, and you are not in line with the Spirit of God, you will fall like David. Kaya kahit kapi mong mga pastor, may mga accountability po kami sa aming mga nakatatandang pastor. Because we are all vulnerable to commit sin. Kaya po kung hindi natin palalakasin yung spirito natin sa Panginoon at hindi pa natin pakikinggan yung more mature Christian sa atin, we will fall like David at ayaw po natin mangyari yan. Okay? So there will be prophets who will tell you, mali na yan, naiisip mo, mali na yung nararamdaman mo. No? And for example, parang na-offend yata ako sa preaching ni Pastor Jero. Tapos, dumating na naman yung next Sunday. Hindi ako pinansin ni Pastor Jero. Parang ayoko na sa kanya. Alam nyo, pag hinayaan po natin yung mga maliliit na bagay, nakakala natin okay, pero hindi pa na natin napatawad yung isang tao sa bagay na yon, ang gagawin po natin dyan, aalagaan natin yan. At pag inalagaan po natin yan, every time po na medyo may pangyayari na naman, no, ilalabas po talaga yan. Kahit anong mangyari. Ay, sabi ko na eh. No? Kaya talaga si Pastor Jero, ha? Talagang yan, hindi namamansin yan talaga. Ha? At saka kung ano sinasabi niyan. It grows in your heart na hindi mo napapansin kasi in the first offense of that person, hindi mo pala siya napatawad. Akala mo okay ka lang, pero lumalaki ng lumalaki at sinasabi mo pa sa tropa mo, ganyan talaga yan. Ha? Hindi naliligo yan. At yung inis mo, sinasabi mo na sa iba, hanggat yung kaibigan mo, inis na rin dun sa kay Pastor Jero. Inis na rin. And we should be mindful of that, mga kapatid, because this church is not, hindi tayo excused, no, dun sa bagay na pwedeng mangyaring ganyan. And if we allow the enemy na magkaroon tayo ng hatred sa bawat isa, he will be successful in destroying God's church. And we cannot allow that. At kung ikaw, naririnig mo yung kapatid mo sa Panginoon at sinasabi, alam mo si hindi nga nagbabayad sa akin, ganyan. Anong dapat response mo? Kapatid, ayusin mo yan. Hindi pwedeng i-chismis mo lang sa akin o ibuhos mo sa akin yung galit mo. Ayusin mo. Kasi walang hindi naayos sa mabuting usapan. Sa usapan na dapat mag-glorify si God. Amen? Amen. Praise the Lord. Nakakausad na tayo. Okay. So, lesson number 2,
Makinig ka sa prophets sa buhay mo, sa mga nakakatanda, at maging prophet ka. Ano ibig sabihin ng maging prophet ka? Let us be aware within the church na kapag may narinig kayo na hindi magandang mga gossip, mga pagsisira sa bawat isa, maging propeta ka, tumayo ka. Kahit na magalit yung tao sa'yo, sinabi niya, ay alam mo talaga, si Jobit, hindi ako pinapautang niyan. Napakakuripot niyan. Anong dapat mong sabihin? Opo? Ay, oo nga, ganyan talaga. Huwag ginatungan mo pa. Maging vigilant tayo na kapag yung mga tao, kahit sino pa yan sa loob ng church, pag may hindi maganda siyang sinasabi, be a prophet, kapatid. Parang hindi yata tama yung ganyang pag-iisip. Kapatid, parang hindi niya dapat natin sinisiraan yung bawat isa. No? Kapatid, dapat ganito, ganyan. Kahit na magalit pa siya sa'yo, because alam mo na hindi tama yung ugaling ganun. And that is being a prophet inside the church. So we can have and preserve yung unity and yung love ng bawat isa. Amen? Amen. So, next is, aminin natin ang ating pagkakasala. Bakit? Sabi dito, sa nangyari kay King David, nung kinonfront na siya ni Nathan, no, na-realize niya na oo nga, nagkamali ako. And the good side of what happened to David is that he allowed the Holy Spirit to convict him, and he allowed himself to respond well to the Spirit of God na nire-rebuke siya. No? Hindi niya tinigasan yung kanyang puso dun sa rebuke. Instead, nakinig siya. Instead, he allowed someone to correct him. Inaalaw ba natin na i-correct tayo ng ibang tao? Ha? Inaalaw ba natin ng ibang tao na i-correct tayo? Because kung hindi ka na makorek ng iba, there is already pride in your heart. No? Hindi, mali ka eh. Ako tama. Hindi. Ha? If you cannot be corrected, then there's pride in your heart. But David let God and the Holy Spirit convict him. So when sinabi to ni David, anong ginawa niya? He actually nag-prayer and fast siya, naglagay siya ng ash, he was grieving because of the death of his son. Pero nung ginausap na siya at kinonvict na siya ng spirit, tumayo si David at hindi siya nagpatalo sa kanyang emosyon. And in our generation, the very, very enemy now that we have is yung emosyon natin. Bakit? Because of the spirit of depression that we are allowing ourselves, to be into. We are allowing our emotion get the best of us. And we are not clinging on the promises of God. Because kapag nag-cling ka sa promises ni God, then you believe that there is hope in God. Amen? And if you hope in God, you know that things will change. Amen? And that things will get better. Amen? Because you have a God who is so powerful that He can do things for you. Amen? So kung ano mang sitwasyon mo ngayon, kapatid, naniniwala ka na may Diyos, naniniwala ka na kayang baguhin at improve ni God yung sitwasyon mo. Amen? Therefore, there is no reason for you to get depressed because the word, yung pagiging depressed, is not having hope. But if you hope in God, then you are able to know that God is there for you and God will help you. He will be your guide. He will be your provider. He will be your protection, whatever is that you are going through. Amen? Praise the Lord. So, inamin ni David, tumayo siya, hindi siya nagpatalo sa kanyang emosyon sa pagkamatay ng kanyang anak. Tumayo siya sa kanyang paa, nagpatuloy sa buhay. Buhay na ipinahiram ng Diyos sa kanya. He washed himself, he anointed himself, he cleansed and purified himself, changed his clothes, binago niya ang katayuan niya sa buhay, at ang sabi niya,
ako ay maglilingkod sa Panginoon. David went to the house of the Lord. Lumapit siya sa Panginoon. Kahit namatay yung kanyang anak, he raised his hand and worshiped God. Because even in difficult situations, when you surrender into the plan of God in your life, whether hindi mo maintindihan ngayon o naiintindihan mo, when you surrender to the sovereignty of God, meaning God is in control of everything and you believe in Him, ikaw ay mag-worship sa Kanya. Katulad ni Job, na kahit na namatay yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang mga ari-arihan, he said, the Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Mga kapatid, may pinagdadaanan ka ba? Kung may pinagdadaanan ka, surrender it to the Lord because God will make everything beautiful in His time. Lumapit ka at magpabago sa Panginoon. Kung meron pa sa buhay natin na dapat nating baguhin, ayusin, hindi pa tayo perpekto, lumapit tayo sa Panginoon because God is ready to change us, change our hearts and minds so that we can follow Him and serve Him more in our life. Lumapit ka at magpabago ka sa Panginoon katulad ni King David whom allowed the Spirit of God work in his life. Kaya tinawag siyang a man after God's own heart. You see, we fight our battles through the Spirit and not the flesh and the blood. Yung enemy, diba? Gusto niya na itakwil natin ng Panginoon pero hindi iyon. Kapatid, kung pabalik-balik ka sa kasalanan, isuko mo yan sa Panginoon at hingin mo na si Spirit in your life will change you. Pero tandaan mo na lagi kang mahal ng Panginoon and He has already died for you and your sins. And it will never change that God is there for you. Let's strengthen our prayer life. Let's strengthen our devotional life, our communion with God, and our fellowship with other believers because that is the key for us to be strong in the Lord at maiwasan natin yung pag-fall sa kasalanan. We are more likely to follow our sinful desires. But if we surrender to the Lord, we can be sensitive to the leading of the Spirit in our lives, and we can follow Him. Amen? So, let us pray. Come to the Lord this morning and say, Lord, oo nga, kailangan kita, kailangan ko ng gabay mo at ng iyong Spirit to work in me through and through because I am not yet done. I am not yet finished. There are many things still in my life that needs to change. And the only way for that to change is to have a right relationship with you. Let's come to the Lord in prayer. Dear God and Heavenly Father, we thank you for today, and we thank you because your word is true for all of us. At ang dalangin namin, O Diyos, ay patuloy mong tulungan ang aming church to fall in love with you, first and foremost, to love you with all our heart, our mind, our soul, and our strength, even with our resources, O God. And with everything that we have, we worship you, O God. Pero ipaalala mo rin sa amin, Panginoong Diyos, na kailangan namin mahalin ang aming kapwa, mahalin ang aming mga kapatid sa Panginoon, at maglingkod sa iyo ng buong puso, O Diyos. Lord, today,
we learn from the life of David that even a man who was called for something great can fall into the trap of sin. If we are not walking with you, we can fall into sin. But Lord, ang dalangin namin ay patuloy mo kaming gabayan upang lumapit kami, lumakad kami ng may kaluguran sa iyo and living a holy and blessed life with you, with the guidance of the Holy Spirit, so we can please you and glorify you every step of the way. And like your people in the Bible, like Charlie, Lord, who stood up for what is right, stood up in the faith, and stood for your glory alone, we will do the same. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na ikaw lang ang aming malugod sa aming buhay at kami bilang iglesia ay magtulungan upang itaas ang bawat isa sa mas malalim na ugnayan sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa mga pagpapala mo. Ito ay ebidensya na hindi nagmamaliw ang iyong pagmamahal. At kahit anong mga aming pagkakamali, kami ay mahal mo pa rin at pwede ka pa rin namin tawaging Ama bilang iyong mga anak. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pagsusumamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's all rise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's come to the Lord in prayer. Tayo yumuko at manalangin. Panginoon, dalangin ko ang aking mga kapatiran na nandito ngayong umagang ito. Some who are seeking, Lord God, guidance from you, I pray, Lord, na matagpuan nila ang paggabay mo at panguna mo sa buhay nila. Some who are struggling in life, Panginoon Diyos, on what to feed their family day by day. Lord, be their provision and their portion, Panginoong Diyos. Ang dalangin ko, Panginoong Diyos, ang aming mga kapatid na may nararamdamang o may karamdaman, Panginoong Diyos, be their healer, O God, in Jesus' name. I pray, Lord, na ikaw po ang patuloy na magpagaling sa kanila na may sakit, Panginoong Diyos, at may nararamdaman sa kanilang katawan. Buuin mo ito ulit, Panginoong Diyos, at pagalingin ng iyong mapagpalang kamay. We pray, Lord, for Tita Wendy na magkakaroon ng operation sa Tuesday sa kanyang daliri, Panginoong Diyos, para maayos ang mga ligaments nito at magka-function ulit ng maayos, Panginoong Diyos. We pray
for Ats Ann, Panginoon, sa pag-recover niya, sa operation niya ng kanyang hip, Panginoon. I pray that you will be with her and heal her, Panginoong Diyos. Palakasin mo siya at patuloy na itaas, Panginoong Diyos, sa kanyang spirit to continue to glorify you, Panginoong Diyos, sa kanyang buhay. We pray, Lord, kay Aleli, Panginoong Diyos, na dalangin namin yung kanyang baby, Panginoong Diyos. Ikaw po ang Panginoong Diyos, nakakaalam ng lahat ng bagay. We pray, O God, na ikaw po ang yumakap sa kanilang mag-asawa at patuloy na tingnan, Panginoong Diyos, ang mas mataas at mas magandang plano mo sa buhay nila. And Lord, we pray for miracles and miracles upon them and what they're going through, O God. At sa mga kapatiran namin na hindi ko nabanggit, pero may pinagdadaanan, Panginoong Diyos, may you be the I am sa buhay nila. Be the answer, O God, in their life, and may their faith continue to draw deeper and deeper to you and to glorify you in their life. Bless each one who is here, Panginoong Diyos, with your presence and your guidance and your provision. In Jesus' name. Mga kapatid, tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. And may our Lord turn His face toward you and give you peace now and forevermore. Amen. Amen. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Maganda pong umagang muli. Tawa. Patuloy tayong i-bless ni Lord. God bless everyone. See you on next Sunday.